Intro C. Bukod sa akong tao, ibinulit sarili ko. Katulad mo na may sakal lakas, itanyagang sarili, sa'yo ay itapat. Mabuhat mo ng puso para sa lahat. Hinagat ka sa akin ay iyong tinanggap. Kampas ng nagulong at pagyuyura. Lahat ay isip ay nagano kabigat. Laging tutulad sa iyong pag-ibig. Kahit na ang buhay ay maging kapalit, mapapapayamang ako at tagalit ng Diyos na ligat ng ating daigdig. Sino ako at iyong inibig, tulad ko'y sa imagaling. Taas ang sarili, ang lagi nasa isip, sa aking kapwa'y walang malasakit. Sa buhay ko, ako'y namamahan, pinilit mo kahit ubos sama. Sana ako ay iyong itinama, kinain ka na ng Diyos na nakita. Bukod sa ibinulit sarili ko, katulad mo ay sadyang lakas, itanyagang sarili, sa'yo ay itapat. Pagbuhat mo ng krus para sa lahat, hirap at pasakit ay iyong tinanggap. Kampas ng iyong dyan pagyuyura. Lahat ay tiis mo may nagano kabigat. Alam tulad sa iyong pag-ibig, kahit na ang buhay ay maging kapalit, mapahumay naman ako at tagalit ng Diyos na ligat ng ating daigdig. Sino ako at iyong inibig, tulad ko'y sa imagaling. Taas ang sarili, ang laging nasa isip, sa aking kapwa'y walang malasakit. Sa buhay ko, ako'y namamahan, pinili mo kahit ubos sama. Sana ako ay iyong itinama, kinain ka na ng Diyos na nakita. Mamaya, awitin na natin. Taas na lang. Taas na lang. Taas. Bukod sama akong tao, itinuring sarili ko. Katulad mo na may sadyang lakas, itanyagang sarili, sa'yo ay itapat. Ang pagbuhat mo ng krus para sa lahat, hirap at pasakit ay iyong tinanggap. Kampas ng nagtutong siya at pagyuyura. Lahat ay tiis mo kahit gaano kabigat. Wala nang tutulad sa iyong pag-ibig, kahit na ang buhay ay
masama, sala ko ay iyong itinama, pinaring ka na. Diyos na dakila. Isa pa. Mamaya. Alis pa. Masyado nyo na. Okay. Recording. Sige, tayo ay manalangin muna. Manalangin muna tayo, no? Sige, tayo manalangin muna. Baka mag-collapse. Yan. Sige, tayo manalangin muna, no? Let's pray. Lord, salamat Panginoon sa umaga na aming pagsamba. Salamat sa magandang araw na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa maraming pagpapala na patuloy may pinagkakalob sa aming buhay. At patuloy niyo kaming gabayan sa aming pagsamba sa hapon ng ito. At muli po ang iyong pangalan ay maitaas. Ang iyong kalawalhatian ay maitanyag, Panginoon. Gawin po ninyong taluyan ang iyong pagpapala ng inyong lingkod at maibahagi po ang salita po ninyo ng buong pagpapakumbaba. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Sige, buksan natin ang ating mga Bibles sa Titus. Kunin natin yung verse 5 ng chapter 3. Ang ating pag-uusapan ay about sa love ng Panginoon, ano? Sabi niya sa Titus 3:5, sahin ko muna doon sa mga naunang sa 1 to 5 na verses, no? Paalala mo sa kanyang pasakop sa mga pinuno, sa may mga kapangyarihan na mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi magpakahinhin at makapaghinahon sa lahat ng mga tao. Sapagkat tayo rin naman na unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaraya na nagsisipalikod sa sari-saring masamang pita at kalawayan o kalayawan na nangungamuhay sa masamang akala at kapanaghilian, mga napupuot, at tayo'y mga nagkakapuotan. Ngunit nang maihayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi, verse 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan o pag-ibig, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan
at ng pagbabago ng Espiritu Santo, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. According to His love, He saved us by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost. Sabi He saved us not because of your works done by us in righteousness, but according to His own mercy and by washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Ito yun. At sundan natin yan sa Romans 5:8. Anong sabi sa Romans 5:8? Sundan nyo ako sa pagbasa. Sa Romans 5:8, naman sabi, but God shows His love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Sa Tagalog, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Yun po. Ang ating pag-uusapan ay ang pag-ibig ng Panginoon. Yung pag-ibig na yan ay iyaan kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon, kung bakit tayo niligtas niya. Pag-ibig yung pinakapundasyon. Pag-ibig ang nagtulak sa lahat. Kaya nga, yung kinanta natin kanina, magtataka tayo no, bakit tayo inibig ng Diyos sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng ating karumihan, na hindi tayo kaibig-ibig, pero tayo inibig ng Diyos. Liwanag naman ang aklat ng Juan na bago tayo umibig sa Diyos, ay tayo inibig niya. No? So, pero dito, focus tayo na yung pag-ibig na yan yung nag-regenerate sa atin. Yung awa ng Diyos, yun ang nag-regenerate sa atin. Yun ang nagbago sa atin. At alam natin kung anong ibig sabihin ng regeneration, no? Ano yung ibig sabihin ng regeneration? Sa Tagalog ay kunin natin yung Tagalog ng regeneration dito. Verse 5, na kung ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan, regeneration, at pagbabago ng Espiritu. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos, no, alam naman natin sa aklat ng Efeso na tayo ay na-predestined in love, sabi sa aklat ng Efeso, no? So bago pa tayo makakilala sa Diyos, itinilaga na tayo ng Diyos na makakilala sa Kanya. At yun ay dahil sa pag-ibig na hindi natin mawari. Bakit tayo inibig ng Diyos? Bakit sabi sa Romans 5:8, God shows His love for us that while we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo ay makasalanan, doon tayo napakita ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga kasalanan, sa ating state ng sin, sa kung ano yung kalagayan natin bago tayo makakilala. Although makasalanan pa rin tayo ngayon, pero iba yung unawa na natin, no, sa ating kalagayan bilang makasalanan doon sa kasalanan na ating kinalalagyan bago tayo kumilala sa Diyos. No, tayo ay yung sin na yun, kumbaga yun ay that causes us to have the penalty of death. No? Yun ang original sin natin, no? Na ating kalagayan before. Pero yung sin natin ngayon, mga remaining sins na yun, nawala na yung power of sin sa atin, yung penalty of sin, nawala na siya, no? Pero of course, hindi pa yan complete hanggang sa pagdating natin sa kaluwalhatian. So, yung love na yan, tulad ngayon, liwanag yung mensahe kanina, no, na ang mundo ngayon ay nasa pagdiriwang
ng kapanganakan ni Kristo. So love, everybody says love. It's all about love. That's why tayo kanina may nagbibigay ng pamasko, nagbibigay ng regalo. So, yun ay, kasi nga, ang pinakatema ng okasyon ngayon ay dinutugtong natin yung pag-ibig. Pero, hindi yun yung pag-ibig na sinasabi ng Bible. Kasi, yung pag-ibig na alam ng mundo ay kailangan material. No? So, sino ngayon ang maraming nakuha regalo? Sino ngayon ang maraming nakatanggap, di ba? So, mas maraming, sasabihin niya, mas maraming nagmamahal sa kanya. Kasi marami siyang natanggap. Yung bata, ganoon din. Marami ang napamaskuhan niya. At yung mga napamaskuhan na yun, magsasabi na maraming nagmamahal sa kanya. No? So, marami ba nagmamahal sa inyo? Uy, tinan nyo. Amen. Marami. So, kaya lang in terms of what? Siyempre, pagka yung pag-ibig ay nakabase sa material na bagay, sa pansamantalang mga bagay na napag-aralan natin kaninang umaga, hindi yun ang love na sinasabi ng Bible. Kasi yung love na pinakita ng Diyos sa atin, that while we were yet sinners, God shows His love toward us. Diba? Makasalanan tayo. Pero minahal tayo ng Diyos. Kaya nga yung awit natin kanina, para bang we could realize na, ba't mo ako inibig? Asama akong tao At kumbaga hindi ako karapat-dapat na ibigin. Pero inibig mo ako. At yung pag-ibig na yon, alam po ninyo yung pag-ibig na yon, ay ibinigay ng Diyos. Kailan? Kailan binigay ng Diyos yung pag-ibig na yun? Kailan tayo minahal ng Diyos? Nung ikaw ba ay humingi ng tawad sa Kanya? Nung ikaw ba ay nagpakabuti? Nung ikaw ba ay naging maayos na tao at lumalis sa mga bisyo mo? At naging masunurin ka sa iyong mga magulang? Doon ka ba minahal ng Diyos? Hindi. Kailan po? Kailan tayo minahal ng Diyos? Kailan po? Nung namatay siya sa krus. Pero, doon lang ba tayo minahal ng Diyos? Nung namatay ni Kristo? Nung siya inihandog niya yung buhay niya? Ha? John 3:16, nung ipinanganak si Kristo. Now, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero, alam niyo, mas may nauna pa ron kung saan nagsimula yung pagmamahal. Ha? Before the foundation of the world, God loved us. Yan ang sabi sa Efeso. Now, we were predetermined, we were predestinated in love. Yan ang sabi. Basahin natin yung Efeso 1. No? Sabi dyan, Ephesians 1, Ayan. Ayon sa pagkakapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalagyan nung una pa sa pagkukop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo na ganang Kanya ayon sa binagaling sa Kanya. We should be holy and without blame before Him in love. Diba? Bago pa tayo, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So yung pagkakatalaga sa atin, ang kaakibat nun ay pag-ibig. Bago pa tayo lalangin ng Diyos, ang Kanyang mga tao, pinagkalooban niya na to ng pag-iibig. At yung pag-ibig din na yun, sabi sa Titus, yun ang pag-ibig na nagre-regenerate. Yun ang awa ng Diyos na nagre-regenerate sa atin at nagre-renew sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, ganun. Hindi natin maipaliwanag kung anong klaseng pag-ibig ito na
ihandog niya ang buhay niya sa atin para lamang, sabi ng awit, para lamang mapahupa ang puot at galit ng Diyos. Inihandog niya yung buhay. So walang gagawa nun sa atin. Walang gagawa nun sa mundong ito. Na ihandog niya ang buhay niya para sa atin, na sa halip na tayo ang dapat magdusa doon sa krus ng Kalbaryo, siyang nagdusa para sa atin. At yun sana, yun ang ano natin, yun ang tanong is, yun ba ay na-earn or ibig sabihin ay dahil sa inyong galing, sa inyong lakas, sa inyong katuwiran, nakuha niyo ba yung pag-ibig ng Diyos na yun? Hindi, di ba? Hindi siya dahil sa inyong effort, hindi dahil sa inyong performance, hindi dahil sa na kayo ay approved sa Diyos. No, hindi ka nga dahil sa kagandahan ng kabutihan na inyong ginawa. Iba ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay nagsimula bago pa tayo maging masunuri. Saka nakakita ng gano'n, di ba? Ang pangkaraniwan. Sino may favorite na anak dito? Kaya niya favorite yung anak niya kasi masunuring. Di ba? Kaya mabait siya. Paborito siya ng kanyang lola. Paboritong lola. Paboritong nanay. Paborito si tatay. Kasi masunurin yung anak. Di ba? Pero tayo, ganun ba ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos? Kaya tayo, paborito ng Diyos. Diba? Wala, sabi ng Biblia, wala siyang kinikilingan, wala siyang tinatangi. Diba? Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. So, pero tayo, hindi ganun ang ating pag-ibig na nakikita sa mundong ito. Kasi ang mundong ito, bago ka nagbigay ng pag-ibig, nagpakita muna ng kabutihan sa iyo yung tao. Naging mabait muna siya sa iyo, kaya mo siya minahal, 'di ba? Yung asawa ninyo, ba't niyo siya minahal? Hindi mahal. May ito doon. Ba't niyo siya minahal yung asawa niyo? Kasi minahal ka rin niya. Kaya yun, nagmamahalan kayo. Nagsusuklian kayo ng pagmamahal. Pag di ka mahal ng asawa mo, mahal mo pa rin ba siya? Parang ibang sagot din. Pero ang Diyos, di ba? Tayo ba unang nagmahal sa Diyos? Hindi. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Nung nagmahal ang Diyos sa atin, may ginawa ba tayo na mabuti sa harapan niya? Wala. Di ba? Bago pa niya lalangin ang sanlibutan, itinalagan niya na tayo sa pagmamahal. Di ba? Hindi si Jesus ay hindi naghintay sa atin na tayo ay maging maayos na tao. Hindi siya nag-assess sa atin kung gaano kakabuti bago kanya mahalin. So dahil bago palalangin ang lahat ng mga bagay, ay itinalaga na niya tayo sa kaligtasan sa pagmamahal. We were chosen before the foundation of the world, and the choosing, the election is by love, no? Hindi iyon sa anumang bagay, hindi sa merito, hindi kasi may nag-iisip minsan mga ibang mga pananampalataya, niisip nila na kaya sila pinili ng Diyos, kaya sila minahal ng Diyos kasama yung pagpili sa pagmamahal. Kung walang pagmamahal, yung election is nothing, no? Talagang everything is founded in love, no? Kasi sabi ng ibang pananampalataya, dahil nakita nga ng Diyos, yung foreknowledge ng Diyos, na kayo ay magmamahal, tayo ay magmamahal sa Diyos, kaya tayo magiging mabuti sa harapan ng Diyos, kaya tayo pinili niya. Naniniwala ba kayo sa ganun? Tama ba yun? Ang sinasabi ng Biblia, kahit hindi pa kayo pinanganganak, hindi pa kayo nabubuhay sa mundong ito, minahal na tayo ng Diyos. Itinakda na tayo sa kaligtasan. Yun nga ang hindi maintindihan ng marami. Yun ang hindi maintindihan ng hindi natin kaisa sa pananampalataya. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi tugon sa pagmamahal na ipinakita natin sa Kanya.
Kasi nga, bakit nagkaganon? Bago pa nga lalangin ka ng Diyos, bago ka pa ipanganak, itinakda ka na mamahalin ka niya. Pipiliin ka na niya sa kaligtasan. Idudugtong natin yung aral ng pagkakahira. At yun, kaya nga ang inaano natin, ang love na to is overflowed by grace. Biyaya. So nung binigyan mo ba, may nagbigay sa iyo ng regalo, anong nasa isip niya? Nung nagbigay sa iyo ng regalo, balikan, pagbibigay ka rin. Bumunot siya, bubunot ka rin. Ganun yun, expect normal yun, di ba? Kaya naman ito nagbigay ng regalo. Nagbigay ba kayo ng regalo? Nakaaway nyo yung normally, hindi. Nagbigay ka ba ng regalo? Na naiinis ka? Nagbigay ka ba ng grocery dun sa kinainisan mo? Pero ang Diyos nagbigay. Nagbigay siya ng grocery. Siya hindi dapat bigyan ng grocery. Nagbigay siya ng love. Ibig sabihin, nakakainis yung tao na yun. Nakakita ka ng isang taong nakakainis. Ha? Di ba, sino yung inis na inis ka na tao, tapos regaluhan mo? Di ba mahirap yun? Tayo alam mo ba't naiinis ang Diyos? Hindi lang inis, puot at galit. Yung term na kinanta natin, inawit natin ngayon. Bakit puot at galit ang Diyos? May puot at galit ang Diyos sa atin, sa tao. Nung nagkasala ang tao. Sa pagsuway. Pero ano bang klaseng pagsuway yun? Di ba? Anong klaseng pagsuway yung ginawa ng tao? Para siya maging mapunta doon sa puot at galit. Para magkaroon ng enmity between man and God. Anong pagsuway yun? Basta pa pagsuway lang yun? Di ba? Ganito. Ikaw, may anak ka, sinuway ka ng anak mo, galit ka, di ba? Pero, ibig sabihin, galit ba yun na talagang puot at galit? Kasi hindi ka sinunod dahil pinaglilinis mo ng plato, pinabibili mo ng ganito sa tindahan, hindi ka sinunod, nagalit ka, di ba? Pero puot at galit ba yun? Hindi naman eh. Pero ito, puot at galit ang ipinakita ng Diyos. Yan ang meron tayo bago tayo nakakilala sa Diyos. Kasi sa natin iuugat yun? Sa kasalanan ng tao nila doon sa Garden of Eden, nila Adan at Eva. Pero bakit ganon? Pinag-aralan na natin yan. Bakit pagalit na galit ang Diyos? Kasi, ano yung kasalanan ng tao? Mula doon sa inawit natin kanina. Itinuring ang sarili ko'y tinuring na katulad mo na may sadyang lakas, itanyag ang sarili, sa'yo ay itapat. Yan ang hindi nakikita ng marami na ginawa ng Diyos, ginawa ng tao sa Diyos. Nakita ba natin ito sa ating buhay na tayo ay itinanyag natin ang ating sarili, but many will not admit na ang kasalanan niya ay pagtatanyag ng sarili niya at pagtutulad sa Diyos. Pero balikan natin ang ginawa ni Eva at ni Adan, ni Eve, no? Sa Garden of Eden. Ano ba sabi ng ahas doon? No? Pag kinain mo yan, ay magiging katulad ka ng Diyos na may kaalaman ng mabuti at masama. Doon tayo muhugot kung sino tayo. At yun ang unang kasalanan ng tao. Na nung kinain ni Adan at Eva ang bunga ng puno, mabuti at masama, kaalaman ng mabuti at masama, ano yung naging estado nila sa harapan ng Diyos? Ano yung naging isip niya? Sumunod siya doon sa ahas, sa devil, na, huwag kang maniwala dyan. Hindi naman yan all-powerful. Hindi naman yan makapangyarihan sa lahat.
Bagkus, pag kinain mo, magiging katulad ka rin niya. So, kinain niya. Di ba? Kinain niya. Kaya ang tao, ang kasalanan niya, ay itinulad niya ang sarili niya sa Diyos. Yun ang dapat nating ma-realize. Pero kahit na ganun, itinuring mong Diyos ang iyong sarili, pero anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Minahal ka pa rin niya. Minahal pa rin niya tayo. Ganon katindi. At alam mo yung pagmamahal na yun ng Diyos, to the extent na ibigay niya yung buhay niya. Yun ang napakabigat. Di nyo alam doon sa Garden of Gethsemane, na nananalangin ng Panginoong Jesucristo at pinakita sa kanya kung ano ang dadaanan niyang kamatayan, anong klaseng kamatayan, anong pakiramdam ng Diyos doon, ng Panginoong Jesucristo. Kung nabasa niyo yung part na yun, sobrang bigat. Sobrang bigat na dadaanan niya. Kumbaga, wala nang tutumbas sa kamatayan na dadaanan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Walang magmamatch. Walang papantay. Pinakamahirap sa lahat ng pinakamahirap na kamatayan ang dinaanan niya. Kaya ano ang sabi niya? Pero anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Anong sabi niya? Thy will be done. Yung kalooban mo ang masunod. At yun ang nangyari sa kanya. At pinataanan natin niya, tinuro sa atin niya ni Brother Roden dito, kung gaano kahirap ang dinaanan niya, yung humiliation. Alam niyo, nung dinidiscuss ni Brother Roden yun, nag-sinking siya sa mind ko, sa heart ko. Talagang napatuloy yung luha ko. Na kung paano siya pinahiyanan ng mga tao, kung paano siya tinuraan ng mga tao, paano siya pinutungan ng tinik na tumatago sa kanyang bungo, at yun ay buhatin niya yung krus hanggang doon sa krus hanggang sa Golgotha, sa Kalbaryo, binuhat niya yun. Kakaiba doon sa pangkaraniwang pagbuhat lang ng mga pangkaraniwang magnanakaw o mga kriminal. So, binuhat niya yun, yung krus na yun, dinaanan niya yung landas patungo roon sa Golgotha para kanino? Para kanino? Para kanino? Para sa iyo. Para sa akin. Doon nakita ko, naging personal. Para minsan kasi inisip natin, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo ay para sa lahat. Kaya para sa lahat, hati-hati ang ating pag-iisip. Parang tayo, parang share niya ng, kahit na billions yan, Diyos naman siya, parang part-part lang ang bahagi ng pagmamahal. Pero hindi. Binigay niya yung pagmamahal niya sa iyo, personal. Pinili ka niya, personal. Di tayo naniniwala na tayo hinirang pangkalahatan. Pinili tayo ng Diyos, personal. Kung anong pangalan mo, Maria, Esperanza, Orita, ikaw pinili ko. Pinili kita. Mamahalin kita. Mamahalin kita. Sinong tao ang hindi para bang mababagbag doon sa dinaanan ng Panginoon Jesucristo para lamang bayaran ang ating kasalanan. Na ang kasalanan niya ay napakabigat. Yung pambabae, bisyo, pagiging materyoso, pagiging inggitera, mga bagay na ito, nakasalanan natin, wala yun. Hindi iyon ang kasalanan na talagang dapat nating ihingi ng tawad. Bagamat, kasalanan talaga siya na dapat hinihingi ng tawad. Ang kasalanan natin sa Diyos ay itulad natin ang ating sarili sa Kanya. Nung bago pa natin siya nakilala, wala tayong Diyos. Ang Diyos natin kinikilala ay sarili natin.
Nagsisimba tayo sa malaking simbahan. Pero hindi yun ang Diyos na kinikilala natin. Yung nasa ribulto, yung Diyos na iniisip natin na may likha ng langit at ng lupa, na siya ay God of love. Hindi yun eh. Sana nakita natin yun nung tayo nakakilala sa Kanya. Hindi ganoon ang pagkilala natin sa Diyos. Hindi ganoon kataas ang ating pagkilala natin sa Diyos. Sapagkat ang talagang Diyos natin, sarili natin. Dati kaya tayo nagkakaroon lang ng mga bagay patungkol sa Diyos kasi inisip natin, kailangan natin yun eh dahil mabuti yun. Magpapaganda ng ating buhay pananampalataya. Ganun ang isip ng tao kapag hindi niya nakita kung anong tunay niyang kasalanan sa Diyos. Pero kung marirealize mo ang kasalanan mo sa Diyos, ay itinuring mo ang sarili mo na Diyos. Ewan ko na lang kung gaano klaseng pagsisisi ang gagawin mo para patawarin ka ng Diyos. Kung kailangan mong parang sa sama mo, kung kailangan talagang magbuwis ka ng buhay para sa Kanya, gagawin mo. Dahil sino ba tayong tao na itinuring natin ang ating sariling kapantay ng Diyos? Nakakahiya sa lahat ng nakakahiya. Pero napaka buti ng Diyos. Minahal niya tayo. Na while we were yet sinners, God shows His love toward us. Minahal niya tayo nang walang kondisyon. Nang walang kapalit. Minahal niya tayo sa kasamaan natin. He loved us at our worst. At pinatunayan niya yon doon sa krus ng Kalbaryo. Sino ang hindi mababagbag sa ginawa ng Diyos niya? Sino hindi napapahiya sa ginawa ng Diyos para sa atin? At sana yung ating dalangin na makilala natin yung pag-ibig ng Diyos, encourage sa atin na isurrender natin ang buhay natin sa Kanya nang wala ring kondisyon. Ibigay natin ang buhay natin sa Kanya nang walang kondisyon. Maglingkod tayo sa Kanya nang walang kondisyon. Kasi ganun din ang ginawa niya sa atin, masigit pa. Ngayon, ito ang conclusion. Nung ikaw nga ay makasalanan, minahal ka ng Diyos. So, alam mo yung kasalanan mo, o anong uring kasalanan ginawa mo, minahal ka ng Diyos. Much more, ngayon, na ikaw ay anak na ng Diyos. Diba? Na tayo'y hindi niya mamahalin. Kung ikaw man, dumadaan tayo sa maraming problema, pagsubok, mga suliranin na para bang hindi natin kaya. Nung ikaw nga ay hindi pa Kristiyano, minahal ka ng Diyos eh. Ngayon pa kaya na Kristiyano ka? Yun ang lesson natin. No? Na tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan, ni-regenerate niya tayo. Tayo kinakalinga niya. So, ang daming mga passages sa Bible na hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil tayo mahal niya. So, with that, ngayon, sa araw na to, sa buwan na ito na sa mundo ay pinagdiriwang ang pagmamahal ng Diyos, kapanganakan ng Diyos, ng ating Panginoon Kristo, kaya lang iba yung paniwala nila ng pag-ibig, sana hindi ganun ang pag-ibig na ating pagkaunawa. Hindi nakaangkla sa material na bagay at pansamantalang mga bagay lamang. Kung hindi, nakaangkla ito doon sa kabutihan ng Diyos, sa pagmamahal niya sa atin, nang walang kondisyon, nang walang hinihinging kapalit. Kahit hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal niya. So, tayo'y manalangin. Maraming Diyos, salamat Panginoon sa mga aral po na aming natutunan mula sa iyong mga salita.
Tunay nga po, nakakahiya ang aming kalagayan sa iyong harapan, Panginoon, na aming dinaanan, kung gaano kami makasalanan. At minsan ay may mga sandali na ganito pa rin ang tingin namin sa aming mga sarili. Kami ang nasusunod, kami ang nagigiya ng aming buhay, at sumusuway kami kahit na alam namin, Panginoon, na ang utos mo ay sumunod sa iyo, tahasa namin pa rin kaming sumusuway. Ito ay isang kilos ng rebelyon o pag-aalsa sa iyong kapangyarihan. Kaya nakakahiya pa rin, Panginoon, ang aming mga ugaling ganito, na hindi namin ma-recognize ang iyong pag-ibig sa amin, kung gaano mo ito ipinakita sa amin, na sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak ay ipinagkaloob mo, binigyan kami, sa halip na kami ay maparusahan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang iyong kaloob ay buhay na walang hanggan mula sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Kaya hindi maisip namin, hindi makuha ng aming pag-unawa kung anong klaseng pagmamahal ito. Anong biyaya ito na iyong inihandog ang iyong anak sa amin. At ikaw ay bumaba doon sa trono, naging tao, nag-anyong tao, nagkatawang tao, para daanan ang hirap doon sa krus ng Kalbaryo that we cannot imagine. At kami po ay namamangha na sa kabila ng aming kasamaan, kami ay iyong inibig pa rin. Kaya po salamat sa katotohanan na ito. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Ginoong Kristo. Amen. Amen. Sige, tayo ngayon ay mananalangin. Umako tayo sa panalangin. So if we had to choose our prayer partner,